So, ayun na nga mga kachururut. Nag-jogging ako kanina sa diyan sa Meloneta. Pagod ako. Pag-usapan natin yung yung rally nila sa July 30. Only rally sila, no? Ayaw nilang talagang tumigil. Hindi talaga sila titigil hanggat di nila napapababa si PBBM. Pero kahit mag-rally pa sila sa July 30, hindi pa rin nila mapapababa ang presidente. Dahil yung mga militar, ang kanilang loyalty ay nasa presidente. Alam natin yan na tanging militar lamang. Diba? Dahil yung wala namang ibang kakampi sa kanila eh. Ilan lang ba sila nagra-rally lagi? Mga 4-5 lang naman sila pag nagpi-people's power sila. Wala na namang followers ang ang mga DDS. Marami lang silang trolls sa social media pero sa totoong buhay. Mga bayaran naman yung mga sinasama nila sa people's rally. Ang laki na nga na nailabas nilang pera. And then, tong susunod na rally nila ay motorcade, syempre, kotse. Puta kotse, motor, ganyan. Sino sasagot ng gasolina? Sila rin. Sila Sara din, sila Pulong din, yung mga funder, yung mga dating Pogo owners na nagalit dahil nga napaalis sila, di ba? Lalo na yung si Aimee, na-imbure na siya dahil nawala yung kita niyang 30 million a month. Diba? Nakakaloka si Aimee, no? Dahil lang sa pera, pinagpalit niya yung pamilya. Diyos ko tayo. Tuloy naniniwala na ako na hindi siya anak. Isa siyang tiyanak, isa siyang mangga. Alam mo, Sarah, hindi ka pwedeng presidente. Promise. Hindi pwede. Yung mga itok-atok, vice president, itok-atok, meron ka talagang sira sa tuktok. Itok-atok. Hindi ka pwedeng presidente. Unang-una, hindi ka nakakapag-English ng diretso. Yung English mo, very basic. Diba? Paano kapag mayroong mga meeting ng mga presidente sa buong mundo, tapos you need to speak or yung gagawin kang speaker, tapos wala kang babasahin, hindi mo carry yung ganun. Tagalog nga, hindi mo pa masabi ng diretso, English pa kaya, bubayla ka. Tapos ano nagawa mo ba sa bansa para maging presidente ka? Nagtanim ka lang naman. Itong babaeng to, napaka-ambisyosa. Isa lang kasi ang dahilan talaga kung bakit gusto nyong mapababa si PBBM. Kaya habol pa rin kayo ng yung only rally nyo. Habol pa rin kayo sa 30 ng rally, ng motorcade. Ay dahil ilang araw na lang, impeachment na naman ni Sara. O, kailan nyo na ilalabas yung iba nyo pang iba nyo pang mga witnesses for the hinahain yung impeachment case kay PBBM. Kailan nyo ilalabas? Si Gutesa, gusto kong kutusan yan. Saka yan si Mike Defensor. Ito naman si Mike Defensor. Ano ba nagawa mo sa bansa para magsalita ka ng resign PBBM? Resign President. Nung time na nasa position ka, nung panahon ni Gloria, anong nagawa mo? Naglaplapan lang kayo ni Gloria. Diba? Wala ka namang gawa. Diyos ko, casino boy. Tantanan mo nga ako. Tigilan mo ako, bingot. Tinahilang yung gusto mo. Lakas naman loob mo magsalita ng resign PBBM eh. Wala ka naman nagawa sa bansa. Isa pa tong si Chavit. Wala rin naman nagawa sa bansa para pag-resignin mo yung presidente. Illegal ka, demonyo ka, mamamatay tao ka, drug lord ka, land grabber ka. Tapos pag-resignin mo yung presidente, ang taray ng achievements mo para magpa-resign ng presidente, ha? Chavit, ha? Hindi ka nga hindi mo nga pinapatulan yung hamon ko na ilabas mo yung title ng Metro Walk. Kaya galingan nyo. Kailan nyo ilalabas ng yung witness nyo naman na galing ibang bansa? Hindi ka napapagod. Hintayin nyo na lang mag-eleksyon. Total sabi ni Sara, malakas naman siya eh. Sabi ni Cayetano, talunin na lang daw si Sara Duterte sa 2028. Bakit taing-taig kayong pababain si PBBM? Sagot. Tapos etong si Chavit kasi, kaya maingay yan. Yan yung may mga utang na loob yan sa Duterte. Yan si Chavit.
Kapartner yan ni Duterte sa droga. Diyos mio. May pinatay ba sa Ilocos Sur ng Tokhang? Wala. Tapos si Libiste, kaya rin talak ng talak. Utang na loob din yan dahil nga yung solar. Diba? Naipasa ang solar nung panahon ni Duterte. Kaya yan si Libiste, halhal din ang halhal. Si Kiko Barsaga naman, yung fadiraka niya at yung tsuhin niya na nakalista rin sa Tokhang list, nakalista sa Tokhang list, lista sa kalis, tinagalog English lang. Dapat titigukin na yan noong 2016, kaso nga lang tumakbo sa ibang bansa. Drug lords ang mga kamag-anak mo, Kiko. Hindi mo siguro alam that time kasi medyo bata ka pa eh. Baka wala ka pang alam noon ng panahon na yun, na hindi mo alam na yung kamag-anak ng nanay at tatay mo ay mga drug lords sa Cavite. Ang alam ko nga yung tatay mo yung lumuhod sa Pangulo. At sa Pangulo tuloy kay Digong noong 2016 sa Malacanang, nung umpisahan yung Tokhang. Dahil nandun siya sa Tokhang list. Alam ko tatay mo yun, nagmakaawa. Ay kaso nga lang, kaya siya pinanggal sa Matrix sa Tokhang list kasi DDS supporter siya ng eleksyon, di ba? Pero that is unfair. Very, very unfair. So, galingan yung lahat. Galingan nyo mapabagsak ang presidente. Isa lang ang pwede nyong gawin para mawala ang presidente at maging presidente, si Sara Duterte, na hanggang ngayon ay nasa plano nyo pa rin ang assassination. Pero hindi yan mangyayari. Kapag ginawa nyo yan, magwawala ang mga tao. Ito naman si Sara, wala namang nagawa sa bansa. Diyos ko. Chururut, tusak! Akala mo naman matalino si Sara. Bobo din naman, hindi nga makapag-English ng mga grade. Itok-atok, itok-atok. May sira ulo. Tok-tok. Ulo mong tok-tok. Mga magnanakaw, Sara.